Nagbigay ng financial support si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu para makatulong sa kanilang pagbangon mula sa pagginig ng magnitude 6.9 na lindol. 50 million pesos ay ibinigay ng Office of the President sa buong lalawigan ng Cebu. May tig 20 million pesos naman ang mga matinding napinsala ng lindol tulad ng Bogo City, Sogod, pati San Remigio. Tig 10 million pesos naman ang matatanggap ng Bantayan, Daan Bantayan, Madridejo, Santa Fe, Medellin, Tabogon, pati Tabuelan. Bukod sa Office of the President, may matatanggap rin ang lalawigan na cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Maliban pa dito ang kanilang pagsagot sa pagpapalibing sa mga nasawi sa lindol. Narito ang aking unang balita. Paano nga ba pagsasabayin ang pagbangon sa lindol at ang maayos sa pagluluksa para sa mga yumao? Sa pagdami pa ng mga nasawi, sa mahigit 70 na, inaasahan pang tataas habang tuloy ang retrieval operation. Tiniyak ng DSWD na sasagutin na nito ang pagpapalibing sa kanila bukod pa sa cash assistance. DSWD na po ang magbabayad o magsisettle nung burial expenses na na-incur nung mga pamilya nga po nila iisipin yung gagastusin para nga sa pagpapalibing. On top of that, we have also provided 10,000 pesos na financial assistance po sa kanila. Kung nakaligtas naman pero nasaktan, tatanggap ng 10,000 piso ring financial assistance. Kahit hindi nasugatan kung kwalipikado naman para maging benepisyaryo, aabutan din ng tulong sa pamagitan ng emergency cash transfer. Inaasahan pasok dito ang pinakamahihirap na nasiraan ng tahanan o nawalan ng kabuhayan. Maging ang mga may trabaho na kailangan ng biglaang panggastos, maaaring mag-calamity loan kung miyembro ng Social Security System o SSS. Bukod sa mga nilindol, bukas din ito para sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Kung nakatira at nagtatrabaho sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity, pwede mag-loan ng 3 hanggang 20,000 piso, depende sa buwan ng kontribusyon. Babayaran yan sa loob ng 24 months o 2 taon. For calamity loan, 7% interest rate na lamang po ito. Dati po ay 10%. Kaya po, mas maigi na po ngayon ang aming calamity loan program. Bukod sa ganyang mga tulong, may hiwalay na pag-alalay din ang mga quick response team ng DSWD sa mga posibleng apektado ng trauma. Napakalaga kasi yung isinasagawa rin na psychosocial mental health services. Yung pong incident stress debriefing na isinasagawa ng ating pong mga social workers. Samantala, 85% na ng mga nilindol ang meron na muling kuryente. Inaasahan maibalik ng supply sa lahat bago matapos ang linggo ito. Siguro po ang pinakamalaking hamon po sa mga aftershocks kung saan kasi po pag malakas po baka po ma-temporarily stop po yung aming restoration efforts. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.